Magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning, Boker Tov, Yom Tov. Tayo muli ay magpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na tayo po ay nandito muli sa isang gawain na ipinapahayag ang salita ng Diyos sa pamagitan ng teknolohiya or live streaming, kasi because of the restriction or mga limitation ng kapanahonan ngayon. Actually, today is the anniversary sa ating live streaming, kasi natandaan ko po na 1 year ago simula po tayo ng March 22 sa ating mga online na pagbabahagi ng salita ng Diyos. So tayo po ay magpapasalamat muli sa Panginoon na tayo ay nandito pa, no? Malayo pa sa kapahamakan, no? Kasi sabi nga ni Charles Spurgeon, as long as a man is alive and is out of the hell, he cannot make any complaint to the God. Sabi nga, unless na a man daw ay buhay at malayo sa kapahamakan ng hell, wala tayong reason na mag-complain sa God, no? Kasi yun ang pinaka-importante. So, magandang umaga muli sa bawat isa. Hintayin po natin na makapasok yung ibang mga tao. Pero ang gagawin po natin ngayon ay we'll give time to reading the scriptures. At the same time, siguro sa panalangin sa mga tao po na naapektuhan ng COVID-19. Yung mga iba nagkaroon ng restriction. Yung iba talaga na ating mga kakilala ay naapektuhan talaga, no? So, panalangin po natin sila. So, ang ating pong topic ngayon sa umagang ito ay nasa Ephesians chapter 5, verse 15 to 21. So then, utilize your time wisely because blank, blank, blank. Kailangan nating i-define yung bakit natin utilize yung time wisely natin. So then, kasi then is parang ano na nangyari sa atin. Utilize your time wisely because sabi sa Bible, the days are evil. Okay? Ang ating pong babasahin ay Ephesians 5:8 to 21. Pero ang ating bigyan po ng panahon sa ating pagtalakay ngayon ay nasa 15 to 21. So kung kayo po ay mayroon kayong Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Ephesians chapter 5 verse 8 to 21. Ang ating pong topic ngayon ay so then use your time wisely because the days are evil. Di-define po natin yan. Days are evil. Okay. So, ito pong ating pag-aaralan po ngayon ay nasa Ephesians 5. Actually, tinalakay po natin ang Ephesians, buong book ng Ephesians. Simula tayo sa Ephesians 1. Ngayon po ay nasa Ephesians 5 na tayo. At malapit na tayong matapos dito sa Ephesians 5 at sa buong book ng Ephesians. So, in few seconds, we will start sa ating mensahe sa umagang ito. Okay? So, okay. Sige po. Magandang umaga muli sa bawat isa. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay nandito muli. Actually, 1 year na po tayo nagla-live streaming sa ating mga mensahe sa ating Sunday, although mayroon tayong mga once a month fellowship, pero ang ating pong ginagawa ay nagla-live streaming tayo sa ating mga mensahe every week. So, parang naka 52 weeks na tayo. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay so then, utilize your time because the days are evil. The days are evil. So, bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians 5:8 to 21. Babasahin po natin sa New King James Version.
Walk in light, no? For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light. For whatever makes manifest is light. Therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Verse 15, walk in wisdom. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand that the will of the Lord is, what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpapasalamat sa umagang ito na kami, Lord, ay nakarinig ng iyong mga salita sa pamagitan ng aming pagbabasa ng Biblia, at the same time sa pakikinig mamaya ng mensahe ito, Lord. Pinapanalangin po namin, Lord, ang aming makasamahan na or ibang mga tao na naapektuhan po, Lord, ng pandemya na to. Ito man ay diretso sa kanilang makaramdaman o directly and indirectly. Kung sila may makaramdaman, ay patuloy po namin pinapanalangin, Lord, ang kanilang kagalingan. Gamitin mo po, Lord, ang mga medisina at mga doktor upang may pagaling po sila. Ganun din po, Lord, ang mga financial na pangailangan, Lord. Ikaw din po, Lord, ang mag-provide sa kanila, kasi alam po namin, Lord, na napakalaki po ang gastusin sa mga tao po na nasa hospital, Lord. I-bless mo po, Lord, ang kanilang mga pangailangan, at alam po namin, Lord, na you are the God who will supply our need. Ganun din po, Lord, sa amin din po, Lord, na nandito, i-bless mo rin po ang aming mga panalangin, lalo na sa aming makasama na nagkaroon ng quarantine o ibang makasama namin na naapektuhan din po ng virus na to, Lord. Indirectly, Lord, ngunit kami po, Lord, ay nanalangin din po, Lord, na kami, Lord, ay gabayan mo, Lord, sa aming mga buhay. Sa iba din po tao na makikinig o sa ibang tao sa buong Pilipinas, bless mo rin po sila, Lord. Kung sila ay naapektuhan directly or indirectly, ikaw din po, Lord, ang maggabay sa kanilang mga buhay, sa kanilang pangailangan na physically. Ngunit panalangin po namin, Lord, na gamitin mo po ito, Lord, ang panahon na to, Lord, upang sila din po, Lord, ay mabuksan spiritually upang makilala ka po nila na tunay na Diyos na nagkatawang tao at ang aming kaligtasan, na sila ay makasalanan at kailangan magsisi sa kasalanan at tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, i-bless mo rin po, Lord, ang mensahe sa umagang ito. Gamitin mo po ako, Lord, upang maipahayag po, Lord, ang masalita. Ganun din po, Lord, sa aming makikinig, buksan mo, Lord, ang puso at isipan namin. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So magandang umaga muli sa bawat isa. Alam po natin na marami pong balita ngayon na nag-i-stricto po sa ating quarantine, at mayroon po tayong isang kasamahan na siya po ay na-expose, no? At ipinapanalangin natin siya kasi nire-require siya mag-quarantine. So ipanalangin natin siya sa kanyang mga pangailangan. Ito man ay financial at kung paano po natin siya matulungan din po sa kalagayang ito. Hindi lamang sa spiritual na panalangin, ganoon din po sa mga physical na gawain. So, marami din po tayo nakikilalang mga tao na naapektuhan din po, at panalangin din po natin sila sa ating mga personal na panalangin kung tayo po ay manalangin individually at corporately sa ating prayer meeting. Pero sa umagang ito ay tutuloy po natin ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, kasi alam po natin ang salita ng Diyos ay makapangyarihan ito. Ito ay hindi babalik sa Panginoon na walang nagagawa sa mga buhay ng mga taong makikinig ito. At patuloy natin pinapanalangin at sinasabi
Hindi lamang sinasabi, dinidiin talaga na ang mga salita dito ay galing ito sa Panginoon. Hindi ito isang normal na book or isang normal na artikulo na ating binasa at parang pwede nating tanggapin o hindi natin pwedeng tanggapin. Ang palagi nating sinasabi or dinidiin talaga na sana maintindihan ng bawat isa na ito ay salita ng Diyos at ito ay makapangyarihan sa lahat. So sa ating pong series sa pagtatalakay ng Ephesians ay nakikita po natin na ang Ephesians po ay sulat sa isang simbahan o church. At itong message na to ay para ito sa simbahan, lalo na sa mensaheng ito na tayo po ay lalakad, no? Gagamitin natin ang ating mga panahon ng maayos kasi mayroon po ditong anong nangyari sa ating mga buhay. So alam po natin ang Ephesians ay 2 parts po yan. Ang first part, chapter 1 to chapter 3 is more on the doctrinal side. And chapter 4 to chapter 6 ay more on the practical side. So tayo po ay dapat hindi tayo makukonfuse o madilito kung ano po ang mga sinasabi dito sa mga talata sa chapter 5 kasi this is more on the gospel culture, no? Tapos na po yung parang ano ba talaga yung gospel na teaching talaga doon sa mga first part ng chapters na yun. This is not about gospel thinking, this is more on the gospel living. So, dapat ang ating pag-iisip ay mag-iisip tayo na tayo isang church. At tayo ay sinusulatan ni Pablo tungkol dito. So, ang ating pag-usapan ngayon ay tatalakayin natin yung we should utilize your time wisely because, no? Ang una po ay, ano ba yung then? Tapos, titingnan natin yung paano natin ma-utilize yung time natin at bakit, no? So, kasi kung babasahin lang natin ang Ephesians chapter 5, baka magkakaroon tayo ng ibang conclusion kaagad na, ito pala, baka magkaroon tayo ng ibang conclusion kaagad na ito pala ang ating gagawin upang tayo maligtas. Hindi po ito ang ating gagawin upang tayo maligtas kasi nakabase po ang ating kaligtasan sa kay Jesus Christ na siya talaga ang ating kaligtasan at yan ay nakasulat o nabanggit na yan sa Ephesians 1-3. So, bear with me na lang kasi ito po yung parang ating babasahin, no? So then you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. So, nandito po nakasummarize ang ating pag-usapan ngayon. So then, no, bakit natin gagawin yon? Kasi may nangyari na sa atin bilang isang individual at nagkasama na tayo sa isang church. Walk circumspectly, dapat ang ating paglakad ay ang ating pag-not-anxious, cautious, no, parang mag-iingat tayo na hindi tayo makasalita o makagawa ng mga hindi ka nais-nais na tayo po ay mapapahamak. At we have to redeem the time or utilize our time wisely because the days are evil, no? So una-una, then, ibig po sabihin sa then, kasi tayo ay katulad ng ating ini-explain sa unang mga chapters sa ating mga sermon. Bakit then ang ano dito? Kasi tayo pa individual na iniligtas ng Panginoon at sinama tayo doon sa isang church. So, ang Ephesians po ay sa first part po ay parang ito yung plano ng ating kaligtasan na ginawa ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit at binuo tayo na isang church na dapat na magkasama-sama tayo. The same time, doon sa chapter 2, pinapakita yung parang blueprint na dati ikaw ay patay sa iyong mga kasalanan, ngunit sa awa ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos at grasya ng Panginoon, ikaw ay tinubos niya, and by grace you have been saved through faith, and that not of your works. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. It is not by yourselves, it is the gift of God, so that nobody could boast. But, mayroon din sinabi sa chapter 10 2:10 na we are God's workmanship created in Christ Jesus to
for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. At pinapakita nga din doon na dati ang Gentiles at ang mga Hudyo ay magkaibang kanilang pananaw. Akala ng mga Hudyo ay sila lang ang maliligtas kasi sila ay anak ni Abraham at sila ay binigyan ng oracle at kung susundin nila yon, nandun yung kanilang pride. But nandun yung Gentiles na nasa tabi dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo ay binigay ang gospel sa mga Gentiles at tayo yon. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon. So, yun ang ibig sabihin na so then dito. Kasi sabi dito sa verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. So, ang setup po nito, dapat tayo nakikinig na tayo ay dati sa kadiliman at ngayon ay nasa liwanag na. Ngunit kung ikaw ay nasa dilim pa at wala ka pa sa liwanag, dapat babalik ka doon sa chapter 1, 2, and 3 at dapat maintindihan na ikaw ay wala kang karapatan na parang hindi naman karapatan, no? Pero lahat tayo ay parang, although sinabi ng God yan na to them who receive them, to give the right to become children of God. So, dapat malinaw sa atin na ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? Kasi kung hindi anak ng Diyos, parang mahirapan tayong mag-discuss dito sa susunod. So, yun ang bakit ko palagi binabalik yung so then, kasi para hindi tayo malayo sa ating pag-uusap sa mga gawin natin. Kasi sabi nga ni Spurgeon, kung ikaw nag-uusap sa mga tao na hindi pa regenerated, hindi pa born again, para kang nagsasabi ng mga strategy mo sa isang battalion of armies or military men or mga soldiers, tapos na-realize mo yung mga soldiers mo pala ay mga walang paa. So, we will assume na this one ay enlightened na mga tao dito. Kaya, dapat nating sabihin itong, so then, you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil. So, malinaw po yan mga kapatid na our salvation is by grace through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. At palagi natin itali ang ating doon, hindi tayo makalayo doon, kasi ang salvation nga is all of the Lord. Ngayon, with that in frame of mind, pwede na natin sabihin na you will utilize our time wisely. No? So, bakit ko po in-emphasize yung you will emphasize your time wisely? Kasi tinitingnan ko, ang talatang binabasa natin ay una, nandun walk circumspectly. Ang ibig sabihin ng circumspectly ay cautious. No? Dapat, bago tayo lumakad, titingnan natin ng maayos yung mga data natin, yung ating mga plano, at para efficient tayo sa ating paglakad. No? Hindi tayo mapapahamak, at the same time, magawa natin ang dapat natin gawin. Tapos nandun yung understanding the will of God, nandun yung do not be drunk with the wine but with the Holy Spirit, nandun yung speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody. Tapos mayroon yung giving thanks always for all things to God the Father, at nandun yung submitting to one another. So, with that, we can conclude that this is a letter to the church. Kasi nandun yung mga terminologies o mga command na do not drink with wine in which is dissipation but filled with the Holy Spirit. Nandun yung speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Nandun yung giving thanks always for all things to God the Father in the name of the Lord Jesus Christ. At nandun yung submitting to one another in the fear of God. So, dapat malinaw sa atin ito, na Paul is speaking to the church. Paul is speaking to the church. Ang church po ay group of people yan who are called out to do something. To do something for the glory of God, at to do something to spread the gospel, para kung sino yung dapat makarinig doon, ay sila ay maniwala at magkaroon ng buhay na walang hanggan,
at malaman nila na dapat silang lumayo sa mga kasalanan. Dapat silang masura. So, anong ibig sabihin ng use your time wisely? Ano? Ang ibig sabihin ng use your time wisely, kasi tiningnan ko yung sa iba't ibang mga version sa Biblia, sabi dito na aking notes dito ay redeeming the time. So doon sa NIV, ang sinabi dito, making the most of every opportunity because the days are evil. So yun ang NIV, no? Making the most of every opportunity. Sa ESV, making the best use of time. At doon naman sa King James Version at New King James Version ay redeeming the time. Doon naman sa NASB, making the most of the time. Sa NLT naman, make the most of every opportunity. At CSB, making the most of the time. So ang pinaka sentro dito ay dapat gamitin natin ang ating time upang tayo po ay ma-fulfill natin yung purpose natin bilang isang church, bilang isang member ng church na to. So, with that in mind, ano ba ang nasa isip nyo? Utilize your time wisely. Utilize your time wisely. Una po, ang sabi doon, walk circumspectly. Excuse me. Ang ibig sabihin nito, dapat malinaw na malinaw sa atin na mayroon pong mapapahamak ng mga tao. Mayroon pong mapapahamak ng mga tao. At ang mga tao na yan ay pwede yung kapatid mo, pwede yung kaibigan mo, pwede yung kamag-anak mo, pwedeng direct say talaga na tao yan na mahal mo at hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, walk circumspectly, be cautious, kasi unang-una, pwede mo siyang ma-stumble. Pangalawa, pwede mo mauubos ang oras mo na hindi mo siya mabahagian ng magandang balita ng kaligtasan. At napakalungkot po na sitwasyon yan kung siya ay mapapahamak. Kung siya po mapapahamak. Kaya nga sabi dito, dapat very cautious tayo sa ating mga buhay, no? Na dapat iplano talaga natin kung ano yung time na limitado na lang. Ang ibig sabihin nito, limitado yung time natin. Yan para mga kapatid, nakakalungkot po pero dapat maintindihan natin na limitado na yung time natin. Kasi nandito na tayo sa the days are evil na di-discuss natin mamaya. So, yun pa number one, dapat ganun talaga na parang dapat planuhin natin ang ating mga time, no? Siguro, iplano nun na kung mayroon talaga tayong time na iplano natin yan para tayo makabahagi ng salita ng Diyos. Although, sabi nga, nakakahiya naman na mag-share ng gospel ng God. No? Nakakahiya yan outside, but ang eventual effect niyan ay very, parang talaga yun ang pinaka-eventual or pinaka-main purpose ng tao to be reconciled with God. And yun ang pinaka-problema ng tao. Ang problema lang ng tao ngayon ay hindi nila naintindihan na dapat silang maging reconciled with God. No? Kasi hindi nga nila alam na sila ay nagkasala at hindi sila nakakaabot sa standard ng God. At marami pong mga reliyon na parang sila ay nandun din po na nagtuturo sila na parang ito yung kaparaanan sa kaligtasan, hindi po yan ang bibliko. So we will walk circumspectly, no? Wisely and cautious, talagang maingat tayo. Tapos number 2, sabi dito, number 2 na dapat natin gawin ay understand the will of the Lord. So, palagi natin sinasabi na, what is the will of the Lord? Siyempre, ang will of the Lord ay, ang unang will ng Lord ay, dapat maligtas ka. No? Yun ang unang will ng Lord na, parang gusto niya maligtas ka. So, dapat nating makita na, ako ba talaga ay ligtas? Kasi, kung hindi ka ligtas, mahirap po din magbahagi ng salita ng Diyos kung hindi ka pa ligtas. No? So we'll try to
ask ourselves, what is the will of the Lord in my life, na limitado na lang ang panahon sa aking buhay at hindi na ito parang hindi tayo in the pleasure of mahaba pa yung panahon, no? Number 3, do not be drunk with wine, which is dissipation. Wala lang kabuluhan ang maging lasing sa wine, but be filled with the Spirit. So alam po natin na malinaw natin ito na the Holy Spirit is in us at hindi na yan aalis sa iyo kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, no? Kasi sabi sa Ephesians 1:13 na parang we are sealed with the Holy Spirit. Dapat malinaw yung ating dito, yung ating doktrina dito na once you're born again, the spirit which was dead was quickened or make alive by the Holy Spirit. So nagpapasalamat tayo doon sa Panginoon na tapos tayo po ay naliwanagan na. So, ang ibig sabihin ng filled with the Holy Spirit, kailangan natin na parang talagang makikita natin ang Spirit na nagpi-fill sa ating mga buhay. Nandun na siya, pero dapat we should be filled with the concept of the Holy Spirit, no? With the concept of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay hindi na madadagdagan kasi one of the attributes ng God, hindi siya nagbabago, immutable yung God, hindi siya nadadagdagan. Pero yung ating pananaw na parang ang Holy Spirit ay nag-i-influensya sa akin. Kasi ito yung Spirit natin na nabuhay na, dapat ma-fill yan with the Holy Spirit talaga. Dapat magkaroon ng parang transfusion na ang banal na Espiritu ay dumadami sa ating mga kaisipan. At yung mga worldly na views ay mababawasan na. Kaya kung isipin natin kung ang isang tao po ay talagang nagdi-desire niya to will the will of God, mababawasan yung kanyang worldly desires, at the same time madadagdagan yung kanyang spiritual desires. Kaya nga doon sa isang verse na yung desire of your heart, and then the God will give you, no? Parang magano niya kasi ang desire mo ngayon ay hindi na more on the worldly aspects kundi on the spiritual side na. Yun ang ibig sabihin nito na parang be filled with the Spirit. So kasi let me take this opportunity din na i-explain ito kasi sa mga bago po na hindi pa nakakaalam, lalo po sa mga bata pa na meron din ba mga churches na parang nagiging extreme, no? Kasi baka makakita kayo ng mga churches na parang sumusuka-suka, naggagapang-gapang. Hindi natin maintindihan ang paraan ng kanilang pag-worship doon. Pero ang dito na parang do not drink with the wine, no? And which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. I believe na pag we are filled with the Holy Spirit, matitino ang nandun pa rin yung ating control. Hindi tayo lasing na parang wala talagang control. Kasi ang Holy Spirit po ay parang God is a God of order yan eh. So, base dito sa aking pag-aaral na parang dapat when we are filled with the Holy Spirit, hindi tayo nawawala sa ating sarili, mayroon pa rin tayong control. Hindi tayo parang lasing na wala na lang kung ano-ano ang ginagawa, and in fact hindi na nila malaman ang kanilang mga ginagawa. So siguro we'll have a time on that, but ang dito ay ang gusto ko lang i-point out dito na we have to be walking circumspectly. Ang ibig sabihin ng walking circumspectly, dapat sa iyong mga pag-analyze o sa iyong pagsasali ng mga church, dapat very cautious ka. Kasi yun ang ibig sabihin ng circumspectly, yung very cautious ka. Dapat i-search mo talaga o manalangin ka talaga sa Panginoon. Ito ba talagang gawain na to ay is it with the Spirit or is it a devil activity ito, or disguise lang ito na Holy Spirit. Kasi very important yan, kasi nga sabi nga walk circumspectly, dapat wise tayo, very wise tayo na iisipin natin. Bilang isang
tagapagsalita po sa inyo ay parang pinag-aaralan na talaga natin lahat ng dapat nating mga doktrina. Kasi napakahirap po kung tayo po ay maglilid sa isang doktrina malayong-malayo sa sitwasyon ng tinuturo ng Biblia. So, kayo rin po na pag-aralan nyo itong do not be drunk with the wine which is dissipation. Unang-una, hindi talaga tayo maglalasing sa wine na talagang walang kabuluhan, but be filled with the Spirit. So, kung ano man yung filled with the Spirit kasi doon, dapat i-analyze talaga natin yan. Ano ba talaga yung filled with the Holy Spirit na to? Wala ba talaga akong control nito? Ang Diyos talaga ang parang pumapasok sa akin at kung ano-ano na lang gagawin ko. O meron pa rin akong katinoan sa pag-iisip ko na makagawa nitong mga dapat gawin. No? So, siguro we'll give more time on that sa mga iba't ibang sermon kasi nandito po tayo sa isang sitwasyon na this is about speaking to the church. Speaking to the church. So, number 4. Speaking to one another. No? Dito, speaking, nagsasalita tayo o nag-uusap tayo with one another in Psalms. Ano yung Psalms? Mga kanta yan na panahunan na nila. Ang Psalms po ay, yung 150 Psalms ay mga kanta nila yon na hindi natin malaman ng iba ang melody, nandun lang yung mga lyrics nila. Pero yung iba, ginagawan din ng melody yan. No? Yung parang kung ano pagkanta niyan. Tapos hymns, no? And spiritual songs. So dito din po ay dapat ba ang ating mga pag-select ng music ay dapat ba walk circumspectly din tayo dito kasi ang time natin ay maliit na lang. Dapat piliin natin yung mga psalms, hymn and spiritual songs na talagang nakakalugod ng Panginoon, nakakalugod sa Panginoon at nag-i-edify sa atin and singing and making melody in your heart to the Lord. So siguro parang dito ay hindi natin din ma-judge kung ano yung mga kanta na dapat nating kantahin, pero dapat pinapanalangin natin yan na una-una titingnan natin yung lyrics, no? Titingnan natin yung lyrics at titingnan din natin yung parang paano ito kinakanta, no? Paano ito kinakanta at we should be parang balance tayo dito sa paggagawa nito sa atin, no? So, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So, dapat magbasa tayo ng psalms kasi nandun yung mga comfort ng Panginoon. Actually, ang sabi ng mga preachers na pag if you want comfort ng Panginoon, at the same time, mayroon din mga Psalms na talagang nagre-rebuke sa iyo, ay pupunta ka sa Psalms, basahin mo yan. So, maganda rin na magbasa din tayo ng Psalms. Number 4, giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of the Lord Jesus Christ. So, lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay, ay we should always give thanks kasi verse by verse, sabi, giving thanks always, for all things to God the Father in the name of the Lord Jesus Christ. So, makita natin ang una dito ay magpapasalamat tayo palagi in all things, no? To God the Father. Ang sabi nga ni Spurgeon dito sa as long as a man is alive and is out of hell, he cannot have any cause to complain. So, ibig sabihin, sabi ni Spurgeon doon, and as long as a man is alive and out of hell, kung ikaw ay nakay Panginoon na, malayo ka na sa hell, wala kang dahilan mag-complain. Wala kang dahilan mag-complain kasi parang ang pinaka-objective talaga ng God ay maalis ka doon sa hell, no? At maliwanagan ka sa iyong mga kalagayan. Kaya palagi nating inuulit yan na are you out of the hell? Kasi kung nandun ka pa sa sitwasyon na wala ka pa sa life, mahirap din yan kasi kailangan natin din pong ipaliwanag yan sa inyo. Tapos nandito, to God the Father, no? Kailangan natin na malinaw ito, to God the Father who is the
nagbigay sa atin ng pangailangan natin in the name of the Lord Jesus Christ. So ditong verse na to, although 5 or 6 verses lang ito, nakikita natin na nandito pa rin yung Trinity. Be filled with the Holy Spirit. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So if you do not believe on the Trinity, the one God with a triune God, one God with three persons, ay marami pong mga verses na nakasulat po na nandoon po yung Holy Spirit, nandoon yung Son of God, at nandoon yung God the Father. Number 6 na dapat natin gawin, submitting to one another in the fear of the Lord. So ito po yung verse na to ay parang transition or linking na pupunta na ito doon sa ano yung mga role at saka functions ng wives and husband, children and parents, and bond servants and master. Kasi sinabi ni Paul dito, bilang as a church, submitting to one another, dapat mag-submit or mayroong kanya-kanyang mga role yan in the fear of God. No? Dapat hindi lamang as a palisiyan ng ating gagawin o hindi lamang as a relationship, but in the fear of God. So, sa susunod na ating tatalakayin ay nandoon na yung parang pinaka-practical kung ano yung mga relationship ng husband and wives, nandoon yung children and parents, at saka nandoon yung bond servants and masters, or parang sa kapanahonan kasi nila doon, slave and master, pero sa kapanahonan ngayon ay parang employee-employer relationship. So, yun ang maganda din sa ating expository preaching kasi hindi tayo makaiwas sa pagtatalakay ng mga verses talaga dito sa Bible, at magpapasalamat tayo sa Panginoon na talagang ibinigay sa atin itong Bible at hindi natin masasabi si Paul na si Paul ay hindi nagturo ng mga gawain na nakakapagpalugod sa Panginoon. At pupunta na tayo doon sa ating last portion. Bakit natin gagawin ito? No? Use your time wisely because the days are evil. Number 1, dapat malaman natin na the days are evil. Ibig sabihin yan ay marami pong mga masasama na pwede kang maloko. No? Maloko ka at dapat walk circumspectly. Una-una, in the practical side, dapat pag-iisipan natin yan kung ano mga gagawin natin. At tingnan natin talaga yung mga information, regardless kung ano man yan, kung sa ating pag-treat sa COVID-19, treatment natin sa COVID-19, sa ating pag-treat sa ating mga pagtatrabaho, o ano mang mga gagawin natin, dapat we must walk circumspectly. No? Kasi the days are evil. Yun ang ibig sabihin nitong marami pong panahon ngayon kasi nga ang panahon ngayon ay parang evil na talaga. So wala pong tao po na nagsasabing siya po ay parang gusto kong makatulong sa iyo, kasi ang tao po ay ano talaga yan parang by nature selfish yan. So unless talaga na born again talaga siya, ano talaga, even nga sa born again, ang tao po ay wala pong tao na gusto talaga tumulong na talagang parang sa kanyang kaloob talaga bibigyan niya sa iyo. Na ano lang yan siya kasi inaano siya ng Holy Spirit to do it. But ang ating pag-iisip talaga, ang ating talagang natural mind na flesh talaga ay selfish talaga tayo. Kaya nga sabi ni Jeremiah na sa 17:9 na the heart of mine is deceiving talaga yan. Even ikaw madideceive mo yung sarili mo na sabi mo gusto ko mong tumulong pero selfish pa rin ang pag-iisip mo. Pipilitin mo lang talagang makatulong. Even kunyari sa ating church ngayon, di ba? Meron tayong mga naapektuhan ng mga church members. Although ang pag-iisip natin pag nagmi-meeting tayo ay sabihin tulungan natin ang tulungan, pero marami pa rin sa atin ang nag-iisip pa talaga na bakit ako tutulong, na ako nga dapat yung tulungan ako. Parang ganoon. Huwag tayong magiging parang hypocrite na ako ay tutulong. Pinipilit lang nating tumulong yan. Pinipilit lang natin tumulong kasi nandun yung banal na espiritu nag-uudyok sa atin. But ang ating puso talaga ay
ano yan, deceitful talaga yan. So we have to acknowledge that. Walk circumspectly mga kapatid, walk circumspectly. Number 2, kailangan natin malaman na what is the days are evil. The days are evil are malapit na ang pagwawakas. The days are evil ay malapit na ang pagwawakas kasi ang mga huling ano ay maging masama talaga ang panahon, no? Huwag na tayong lumayo sa politics natin. Huwag na tayong lumayo sa politics natin. Although hindi ko alam kung talagang totoo yung inyong pagka ano talaga pagka believe doon sa mga leaders, regardless kung nasa kabilang side ka or nasa kabilang side ka. Ang mga tao ngayon ay ano talaga, na nandoon na yung parang desire talaga na parang napakasama talaga, no? Napakasama talaga kasi unang-una po, halimbawa po, dati wala namang abortion, no? Wala namang abortion. Bakit ipinapa-abort yung mga bata? Bakit pina-abort yung bata? Gusto ba nilang tulungan yung bata? Hindi. Ang isip nila, gusto nilang tulungan ng kanilang sarili. Gusto nilang tanungan ng kanila. Ang tingin nila doon sa bata, sa kanilang sinapupunan ay, ano to, parang sagabal ito sa akin. So sabihin nga nila, I have the right to myself. No? Yun na yung, although hindi natin maano yan, na parang, bakit hindi pwedeng ipapa-abort yan? Mapapahamak yung babae na nanay or something. Sa tingin nyo ba ang isip ng tao ay tulungan niya yung bata na mabuhay? O kunyari may bata dyan na naghihirap, tutulungan niya? Hindi niya tutulungan yung bata niyan kasi ang ating mind ay selfish tayo. Laglagin natin yung bata na yan. Laglag natin yung bata na yan kasi sagabal yan sa atin. Wag natin masyadong hipokrito na talagang sabihin natin, ako ay tutulong sa inyo. Dapat nating malaman yan na walang tutulong sa atin kundi ang Panginoon lamang. Ang Panginoon lamang, ang providence lamang ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng gabay pang makasurvive tayo dito, no? Kaya nga the days are evil. Number 3 na the days are evil ay the time of deception. The time of deception is parang lilinlangin talaga tayo. Lilinlangin tayo. Obvious naman ito sa mga religious organization, no? Ako ay nagtataka, no? Parang minsan nakikinig tayo ng mga debate ng nagde-debate ng dalawang tao. Kita mo pareho naman silang mali, nagde-debate sila, no? At saka ang mga pinagde-debate nila ay pwede bang kumain ng baboy, pwede bang kumain ng dugo, mga although sinabi na hindi naman minor yan, major sa amin yan. Sa akin minor yan kasi ang pinakaano doon ay ano ba talaga ang gusto ng Panginoon na maligtas tayo? Is it by obeying the law or by believing on the Lord Jesus Christ? Kaya makikita natin, kaya nakikita ko, siguro yung napakagaling ng mga judge doon sa korte, nakikita nila yung mga lawyers na nagdi-debate, nagpe-present ng kanilang mga case. Pero alam ng mga lawyer, kung magaling yung lawyer, na parehong mali yan or ano. Kaya nga ang lawyer siguro, nagdi-decide na lang kung sino yung mas malapit dito sa koto. Ang judge ay nagdi-decide na lang kung ano dito sa dalawang lawyer na to ang malapit-lapit sa totoo, no? Kaya doon nagja-judge ang lawyer, ang judge kasi nakikita niya na parang pareho naman itong may mga problema itong mga case na to na pinagdidebatihan nila, pero wala akong magawa just to give someone na ito yung batas talaga. Ganon din sa ating mga doktrina. Kaya nga dapat magbabad tayo sa salita ng Diyos. Pinapanalangin natin sa Panginoon na hindi talaga malihis ang ating doktrina sa katuruan, at ang maganda dito ay dapat we will pray na salamat din sa internet na makikita natin kung ano yung mga pananaw 500 years ago, 300 years ago, at makikita natin meron tayong mga iba't ibang paraan kung paano natin ma-detect ang mga doktrina na tama. Kasi this is the time of deception. Even nga sinabi ni Jesus Christ na even the elect will be deceived if possible. Mayroon naman if possible doon. Ibig sabihin, even you are the elect one or you are the chosen one,
pwede ka pa rin ma-deceive. Pwede ka pa rin ma-deceive. Pero eventually makakaahon ka rin ng deception ngayon kasi ang God nga ay very efficient siya na makaahon ka rin doon sa deception. Kaya mga kapatid, ang sabi dito, we should walk circumspectly. Lalo na sa ating mga eternal life. Although dito sa ating temporal life, we have also walk circumspectly, very cautious tayo sa ating mga buhay na hindi tayo nagkakamali sa decision. Pero dapat, ang pinaka-eventual pa rin doon ay hindi tayo nagkakamali sa ating decision. Although, bakit decision, Brother Carlo? Akala ko ba ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan? Yes, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan, but God cannot repent for you. God cannot believe, siya yung mag-believe at siya yung mag-repent. Kailangan ikaw mismo ang mag-repent. Ikaw mismo ang mag-decide to follow Jesus Christ. Ang pinaka-point dito ay we should walk circumspectly, cautiously. Na dapat makita natin yung doktrina na there is a providence of God. Pero ikaw ay makasalanan ka, you are even sa sarili mo, madidisip mo ang iyong mga sarili, nagkukunyari ka lang na ako'y mabuti, ako'y tutulong. Hindi ka pa rin mabuti mga kapatid kasi mayroon ka pa rin selfish mind na motibo mo talaga sa sarili mo. So motibo mo talaga para sa kapanalan sa sarili mo. So by that, hindi ka perfect and you are a sinner. Ang ibang sin ay very obvious, dapat pagsisihan yan, pero yung mga sin na self-righteousness mo, ayun pinakamahirap pagsisisihan, yung self-righteousness na sin. Yun ang dapat mong pagsisihan at mahirap hindi madali ang Kristiyano mga kapatid na sabihin natin lumipat lang kayo dito sa Christianity. Sabi ni Jesus, if you want to follow me, take up your cross. If you want to come with me, no, go with me or take up your cross and follow me. The Christian is not easy. It's not easy na parang sabihin natin, mag-Kristiyano ka na at maaayos na yung buhay mo. Hindi po yan ganon. Kaya nga mahirap yan kasi ikaw mismo ang mag-repent, ikaw dapat ang mag-desire to believe. Although, ang Panginoon is all of the Lord na yan man, ang ating salvation is of the Lord. But, ikaw mismo ang mag-believe, ikaw mismo ang mag-repent sa iyong makasalanan at dapat ka sumunod sa Panginoon. So, dito po sa ating i-wrap up natin ito, ang ating pong title is So Then, dapat malinaw na sa iyo na ikaw ay naligtas na. This is speaking to the church. Utilize your time wisely because the days are evil. Kunti na lang ang panahon natin mga kapatid. Hindi mo alam ang iyong kapatid o ang iyong mag-anak o iyong kaibigan ay lilipas din yan. No? Lilipas o ibig sabihin hindi natin alam kung saan siya kaya hanggang tayo. Ganun din hanggang tayo hindi natin alam. Kaya kailangan natin make the most of every opportunity to share the gospel. Make the most of opportunity to think about God, no? Think about God and be filled with the Holy Spirit at magsama-sama tayo bilang isang church. At the same time, we have to also to submit to one another kasi mayroon po talagang binibigay ng mga tao na sila yung mag-manage or mayroong above, no? Hindi man natin makuha yan. Pag-aralan natin yan na mayroon talagang submission with one another. Hindi naman doon sa tao kundi with the fear of God. So, bilang pagtatapos po, utilize your time wisely sa pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi ang tao po ay makasalanan. Wala pong tao na hindi makasalanan. At ang Holy God ay hindi niya papasukin ang tao na makasalanan sa kanyang kaharian. That is why He gave His only begotten Son, Jesus Christ. And all we have to do is believe on the Lord Jesus Christ, follow Him, believe in Him, and you will have everlasting life. At hopefully, dito sa mundong ito ay pinanalangin natin na talagang bibigyan tayo ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi sabi naman niya, seek and you will find, knock and the door will be open to you, no? Ask and it will be given to you. So sa ating pong pagtatapos, panalangin natin yung ating
church, no? Na magamit itong church na to sa mga gawain na practical, at the same time magamit din sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mamaya po, meron po tayong youth fellowship at I hope maka-attend po. I-remind niyo po yung mga children niyo. Let us pray mga kapatid, ipanalangin natin ang ating kasamahan na nandoon sa quarantine, at the same time sa iba't ibang sitwasyon. Let us pray. Panginoong Diyos naming Ama, Lord, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon, Lord, na kami, Lord, ay nakarinig ng mga salita sa pamamagitan ng aming pagbabasa ng Biblia, sa pakikinig ng mensahe na ito, Lord. Lord, kami po, Lord, ay humingi ng kapatawan sa aming mga kasalanan, although kami, Lord, ay iyong inuudyukan sa mga mabubuting gawa, ngunit ang aming flesh po, Lord, ay talagang nandun pa rin yun, Lord, at kami, Lord, ay nagkakasala. Ngunit patuloy na pinapanalangin, Lord, na ang mga makasalanan katulad namin ay magsisi sa kasalanan at patuloy na humingi ng awa sa iyo upang kami, Lord, ay maliwanagan sa iyong will sa iyong mga buhay. Salamat din po, Lord, sa pagkakataon na to, Lord, na mabahagi ang iyong masalita. To, Lord, aming dalangin. In Jesus' name, Amen. God bless po, mga kapatid.